Kayo ba ay may nakikitang ganito sa dashboard ng YouTube channel ninyo? Or kung may na-receive kayong email na kagaya nito, kailangan nyo daw mag-resubmit ng US tax form as soon as possible. Ituturo ko sa inyo kung paano fill upan yan. Kaya tara, samahan nyo ako at panoorin natin ang video na to. Pero bago yan, sa mga hindi pa nakasubscribe sa akin, kayo na ang bahala. So unang gagawin, pwede kayong dumiretso sa Google AdSense account ninyo. Or dito sa email, pwede nyong i-click yung Submit My Tax Documents. Pagkatapos, i-click nyo na lang po itong Sign In. So ganun rin, mapupunta pa rin kayo dito sa Google AdSense account ninyo. So i-click nyo na lang po itong tatlong linya dito sa taas, ito po. And then i-click nyo po ang Payments. At sunod, i-click nyo ang Payments Info. Pagkatapos mapupunta kayo dito, so scroll down nyo na lang hanggang sa makita nyo tong Manage Settings. So i-click nyo na lang po yan. So scroll down nyo na lang po hanggang sa makita nyo tong United States Tax Info. So ito po, United States guys, wag yung Singapore. So i-click nyo yung sa gilid na may edit dyan, ito po. At pagkatapos may makikita kayong ganito, i-click nyo na lang po ang Manage Tax Info. After that, i-click nyo ulit tong Show Tax Details Documents. And then mapupunta na kayo dito, so scroll down nyo na lang po yan hanggang sa makita nyo tong Submit New Form. So i-click nyo na lang po. And then may makikita kayong ganito, kapag nag-start kayo ng bagong form, mariremove daw yung dati ninyong sinabit na form. So i-click nyo na lang po tong Start New Form. At may makikita po kayong ganito, so basahin nyo na lang po yan bago kayo mag-start. At kung okay na, i-click nyo na lang po ang Start Form. At pagkatapos mapupunta kayo dito sa paglalagay ng password ng inyong account. At kung nalagay nyo na, i-click nyo na lang po ang Next. So kailangan na natin mag-fill up dito. So kung ano daw yung account natin, so ang pinili ko dito is individual. At kung nakapili na kayo, i-click nyo na po ang Next. At dito sa baba, kung citizen or resident ka ba daw sa United States, so nasa sa inyo na po yon. Pero sa akin, no. At kung okay na, i-click nyo na po ang Next. At pagkatapos dito, kailangan nyo pumili ng W8 Tax Form Type. So, ang pinili ko dito is W8 Bin. At pagkatapos nun, i-click na po natin ang Start W8 Bin Form. So, dito sa Name of Individual, so kailangan nyo ilagay yung pangalan ninyo. Yung buong pangalan ninyo. Yung sa akin, nilagay ko po pangalan tapos middle initial. Tapos yung middle initial ko may tuldok, diba? Pagka-click ko ng next doon sa baba, hindi po siya makaproceed kasi ganito po yung lumabas. So ang ginawa ko, tinanggal ko na lang yung middle initial ko. So pangalan at apelyido na lang yung nilagay ko. At pagkatapos dito naman sa DBA or Doing Business As, hindi ko na po ginalaw yan. Hindi ko na po pinilapan yan kasi may nakalagay naman po na optional. So dito na lang ako sa country or region of citizenship. So dito syempre hanapin nyo na lang po ang Philippines. At pagkatapos dito sa baba, kailangan ninyong maglagay ng tax identification number. So kung nakikita nyo guys, may nakalagay na optional dyan. So nag-fill up ako, hindi ko na nilagyan ng tax identification number or TIN number. Pero doon sa dulo guys, nagkulay pula po siya. So, kailangan po talagang maglagay ng tax identification number. So, ilagay nyo po yung TIN number ninyo dito sa Foreign TIN dito. At kung okay na at nalagay nyo na, i-click nyo na po ang Next. At dito, kailangan nyo maglagay ng complete address ninyo. So, ilagay nyo Philippines, tapos kayo nang bahala kung ano yung address ninyo. Ilagay nyo po yung street address, tapos city, postal code, at yung province. So, kayo nang bahala dyan. Madali lang naman po yan. At dito sa baba, kung parehas lang naman yung mailing address at permanent address ninyo, so i-click nyo na lang po itong box para ma-checkan. At kung okay na, i-click nyo na po ang Next. At pagkatapos dito may makikita kayong ganito, are you claiming a reduced rate of withholding tax under tax treaty? So i-click nyo po ang yes, ito po. And then i-click nyo po itong box katabi ng resident of the following country within the meaning of income tax treaty para ma-checkan. At kung may check na, dito naman sa baba, hanapin at piliin ninyo ang Philippines. Pagkatapos dito naman sa special rights and conditions, i-click nyo po itong box katabi ng other copyright para ma-checkan.
At dito naman sa article and paragraph, i-click nyo po ang Article 13 and Paragraph 2A. At dito sa withholding rate, i-click nyo po ang 15% reduce. At i-click nyo po itong box katabi ng as a tax resident of the country para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo naman itong box katabi ng services para ma-checkan. At dito naman sa article and paragraph, i-click nyo po ang Article 8 and Paragraph 1. At dito naman sa withholding rate, piliin nyo po ang 0% reduced treaty rate. And then, i-click nyo po itong box katabi ng as a tax resident of the country para ma-checkan. Ito po. And then, i-click nyo po ang box katabi ng motion picture and TV royalties para ma-checkan. At para naman sa article and paragraph, piliin nyo po ang Article 13 and Paragraph 2A. At dito naman sa withholding rate, i-click nyo po ang 15% reduced treaty rate. At pagkatapos, i-click nyo po ang box katabi ng as a tax resident para ma-checkan. So ito yung sinasabi ko kanina guys na nagkulay red yung application ko kasi hindi ako naglagay ng TIN number doon. So may nakalagay naman na optional pero kailangan pala talaga maglagay ng TIN number. At nung nakalagay na ako at ganito na yung lumabas, i-click na po natin ang next. At pagkatapos may makikita na tayong ganito, so i-review lang po lahat natin yung nakalagay dyan. At pagkatapos dito sa baba, yung activity and services performed in US, so kung meron, i-click nyo ang yes, kung wala, i-click nyo ang no. At pagkatapos i-click nyo po itong box katabi ng I certify para ma-checkan. At kung okay na, i-click nyo na po ang next. At pagkatapos mapupunta kayo dito at may makikita kayong paperless delivery agreement. So basahin nyo na lang po yan at kung okay kayo, i-click nyo na lang po ang box katabi ng I accept para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na lang po ang next. At pagkatapos, mapupunta kayo dito sa pag-review ng documents. So nandito po lahat ng mga forms guys, yung kulay blue. So i-click nyo na lang po yan, i-review nyo lahat. At kung okay na kayo dyan, i-click nyo ang box katabi ng I confirm para ma-checkan. At pagkatapos, i-click nyo na po ang next. And then mapupunta tayo dito sa tax form certification. So basahin nyo na lang po lahat yan. At pagkatapos, i-click nyo ang box katabi ng under penalties para ma-checkan. At dito naman sa unchanged status affidavit, hindi ko na po ginalaw yan. Hindi ko na po nilagyan ng check yung box katabi ng I certify kasi wala naman po akong pinalitan. So kung may mga binago kayo sa pinilapan ninyo dati, pwede niyong lagyan ng check ang box katabi ng I certify. At pagkatapos dito sa your signature, so kung kayo yung nag-fill up nito guys sa inyo yung channel, i-click nyo po ang yes. Pag hindi, i-click nyo ang no. Pero sa akin yes po yung pinili ko. At dito sa baba guys, automatic na pong malalagay yung pangalan ninyo dyan. So sa akin hindi ko na po ma-edit. So, pag okay na lahat, i-click nyo na po ang submit. So, pagkatapos ng mga ilang segundo, ganito na po yung nakita ko, status approved na po. Tapos dito makikita nyo naman po lahat mga information na nilagay ninyo, i-review nyo na lang po. At makikita nyo rin po dyan ang expiry date niyan. At pagkatapos niyan, mga wala pang isang minuto, may na-receive na akong email na kagaya nito. Your tax information has been approved. So, okay na po yung application ko.